ang Secretary General sa Bangon sa Bayanan, pinagiusab ni Kyric Silis, nunutusab nining mga isyong panghitabo lagi. No, diha mismo sa atong katilingban. Di ta maglangan at tumakauban karon na. Kyric Silis, sir, magandang gabi po sa inyo. Ay, magandang gabi, Bombo Steve. Magandang gabi po sa mga tagapakinig at nanonood at sumusubaybay sa Bombo Radio Philippines at sa programa po ninyo sa Zona Libre. Yes, Kyric, napakarami po no, na mga pangyayari, lalo na po kahapon. Unang-una po itong pagpiyansa no, ni former Senator Ramon Bong Revilla at saka itong pagkaladkad po no, ng mga pangalan ni na Senator Loren Legarda at ang kaniyang anak no, ng si Representative Leandro Lebesti at saka marami pa pong iba. Ano po ang nakita nating reaksyon hinggil po rito, sir? Well, ang karapatan po sa pag-file ng bail petition o pagpiyansa ay constitutional right naman po yan ng mga akusado. Bagamat lahat ng kaso ay bailable, pero depende po yan sa korte kung papayagan na makapaghain ng piyansa ang sino mang naaakusa even sa mga mabibigat na kaso. Ito nangyari po kay Senator Bong Revilla. Pagpapakita po ito na mukhang nagkakaroon ng mga pag-uusap at the back. Ibig sabihin po may mga parang back channel talk ito sapagkat nakita naman po natin na kung pagdating sa mga usapin ng pagpiyansa o patas na pagtrato ng mga pagpiyansa, ang mga akusado sa mas ganito rin po mga kalagayan, kagaya ni Senator Marcoleta, Senator Jinggoy Estrada, former Congressman Mike Defensor at mga kasama nila, mukhang nag-aalangan ang korte dyan, ang Sandigan Bayan na talakayin ito o bigyan ng mabigat at patas na pansin. Subalit dito kay Senator Bong Revilla ay nag-aksyon ang Sandigan Bayan. Well, bantayan natin mga kababayan, anong ibig sabihin po ng pagpayag ng korte na magpiyansa si Senator Bong Revilla. Sabi ko nga, Bombo Steve, karapatan po ng bawat akusado na makapagpiyansa. Pero syempre, discretion naman po o nasa panig na ng korte kung papayagan niya ito batay sa evaluation ng bigat o hindi mabigat ang ebidensya. Pangalawa, doon sa tanong po ninyo kung ano po ang reaksyon namin sa Bangon Sambayanan hinggil dito sa inilabas na announcement ng ombudsman na nagkakaroon ng seryoso na paglulunsad ng preliminary investigation laban kay Senator Legarda, kay Representative Leandro Lebesti na anak niya, kay PDP laban President Alcuzi. Ibig sabihin po nito mga kababayan, una, walang tigil at walang humpay ang pagmamaniobra ni Marcos Jr. at ng kanyang mga tauding ang ombudsman para atakihin at lumpuin at paralisahin ang mga political opposition group, lalo-lalo na ang mga naka-aligned dito kay Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte. Pangalawa, ito ay kasunod, Bombostiba, ng naging pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano na iniisa-isa na ang mga senador na mga kritiko sa gobyerno ni Marcos at perceived to be aligned with the Duterte political camp or Duterte political group at hindi nakokontrol nila Marcos at nila Remulla at nang sa ganun ay nagiging bahagi ng oposisyon. Meaning, ang paglulunsad ng naturang preliminary investigation laban kina Senator Legarda sa anak niyang si Congressman Lebeste at kay PDP laban President Alcuzi ay bahagi po ng tuloy-tuloy at sistematikong pagsupil sa umuusbong at lumalawak na oposisyon na movement laban sa mga isyu ng katiwalian at anomalya ng administrasyon ni Marcos Jr. Yan po ang purpose niyan kung bakit inilabas ito ahead of time kahit wala pang formal na naisasampang kaso, Bombostig.
Pardon mo, Steve, Okay. no? Nawawala si Yeah. Okay. Ayun na. Sir, baka pagdating po, sir, no, ng panahon na baka po ang mangyari dito kay Senator Loren Legarda, alam naman po natin na ito po ay nasa minority siya. Tulad po na nangyari, no, kay Chase Escudero at saka kay Joel Villanueva, baka takot din, no, itong si Loren Legarda na susunod, no, kay Senator Jingo Estrada, baka pagdating ng panahon, bumaliktad ito, sir. That is a real possibility. That observation, Bongo Steve, is a real possibility. That is called applying pressure in order to convert into advantage. Taktika po yan sa mga maruruming laro sa alyansa at maniobra. Kasi alam natin na yan ang taktika na ginamit laban kay Chis Escudero, laban kay Joel Villanueva, binanggit mo nga. At nakita natin, no, iniwan nila ang Senate Independent Majority Bloc dahil natatakot sila na masasampahan sila ng kaso na non-bailable at sila ay makukulong. So, is there a real possibility that that kind of pressure to maneuver and manipulate the possibility of transfer ni Senator Legarda at maidagdag ito sa mga 13 na senador na nakokontrol direkta at nakukumpasan ng Malacanang at nila Marcos? Well, ang sagot ko, tama ka dyan sa observation na yan. This is an outright, this is a very clear, scandalous use of bargaining gamit po ang pagsasampa kunwari ng kaso kahit pa na ito ay frame up lang or ito ay nasa preliminary investigation stage lang para lamang mapasunod at mapahina ang opposition figure na tinatarget. And that is what is actually happening right now at the Senate against the remaining minority independent senators. And I think the same force or the same pressure point is being applied to Senator Alan Peter Cayetano as well. Yeah. Pero ang tanong po natin dito, sir, bakit po kaya sinasabi no, itong pangalan ni Senator Loren Legarda na ang kumukuha po pala ng kontrata dito pong sa solar doon po sa Batangas? Sabi po ni Ombudsman Bueng Remulla kahapon, itong anak niya, no, na that time 21 years old pa, tapos nagkataon lang daw na si Senator Loren Legarda, yung chairman committee ng finance, kaya doon ay sinali po siya, no, sa posibleng kasong plunder at saka malversation. Well, that is a theory na pinapalutang ni Remulla para ma-justify ang kanilang gawa-gawang kaso. Anything can be used as an excuse, pero it's another thing if that can be proven by evidence in a court of trial. Ibig sabihin, pwedeng yan ang teorya at propaganda value ng mga statement ni Boying Remulla para bigyang matuwid ang kanilang panunupil at paninikil sa grupo ng mga senador na konektado sa opposition figures at kagaya po ni Senator Legarda. Subalit, alam natin po na it's another thing to prove that in court. Pero hanggat hindi yan na-prove in court or hindi mo yan nababaliktad, ang teorya na yan at diskarte ni Boying Remulla, at kapag umakyat ang kasong kriminal na isasampa sa Sandigan Bayan at ito ay magiging plunder, obligado ka talagang makukulong o tatakas ka at hindi magpapailalim sa custody ng Sandigan Bayan dahil ganyan ka-abusado at ganyan ka-malakas ang loob nitong Boying Remulla na ombudsman ni Marcos na abusuhin ang poder niya. So once the decision to resolve a criminal case, no matter how preposterous or incredible the theory may be, yung sinabi mo mga Bongo Steve, no? Na dahil lang daw nasasangkot si Loren Legarda doon sa Committee on Energy or Committee on Finance nang ito ay nagkakaroon ng mga negosasyon at transaksyon sa solar energy supply and contract, ang kanyang anak ginawa na ng kwento ni Boying Remulla at ginawa niyang legal theory para isulong ang preliminary investigation laban po sa magnanay na Leandro Libeste at Loren Legarda. Alam natin kung anong purpose niya. Because they know that Congressman Leandro Libeste and as well as his mother
kung Senator Loren Ligarda ay pareho pong nasa side ng linyada ng mga opposition figures against the administration of Marcos right now. Yeah, kasi po alam naman po sir, no, halos sa buong Pilipino, alam naman po natin na parang iniisa-isa na po itong mga kritiko ng present administration. Una, ang pagpatanggal nila dahil isa po yun sa pinakaingay si Representative Barsaga at saka itong isa uli si Representative Libiste, isa din po ito no sa napakaingay against the present administration. Kaya yon sinusunod nila, kaya posible pa sir no mabiso na observation na posibleng mayroon pang iba na isusunod uli nila na mga kritiko ng administrasyon. Yeah, most likely ang mga Duterte target din. I think mayroon pong 3 representante ng Duterte sa House of Representatives. Si Congressman Pulong Duterte, si Congressman Harold Duterte, at may isa pa sa party list naman ito, Bobo Steve. So kung tinatanong po ninyo mga kababayan, kung mayroon pa pong target sa House of Representatives na gamitin po ang paninikil, panunupil at baluktot na style ng ombudsman para mangharas ng iba't ibang kaso laban sa mga political opposition figures or those who are connected with the opposition figures, yes, definitely hindi sila titigil. Hanggat makuha nila, pati si Vice President Sara Duterte, si Pulong Duterte, at pati si Baste Duterte. These are the real possible targets ng case build-up na gagawin ng ombudsman upang takutin at mapaluhod ang influence ng mga Duterte. Hindi lamang po yung mga nakalinya as independent, ngunit yung mismong direkta nakakonect sa Duterte political camp, target din po sila dyan sa House of Representatives at pati po sa pagsasampa ng kasong kriminal sa ombudsman. Yeah, parang nagkataon po ata sir no na sabay-sabay itong pronouncement ng ombudsman kasi may pronouncement din po sir no ang National Bureau of Investigation hinggil din po no doon sa sinasabi po nila nga pag-frame up doon po kay Executive Secretary Ralph Ricto. Magandang pag-usapan yan na Bobo Steve, ano? Kasi itinuturo ng unang artikulo na lumabas sa mga online platform na di umano itong si Congressman Libeste ng Batangas. Na alam natin po may open rift, may tunggalian at banggaan ito kay kay Executive Secretary Ralph Recto. At lumabas dito sa entrapment results ng NBI according to their investigation, di umano ay si Senator or si Congressman Libeste at si dating Congressman Jing Paras ang nag-udyok na gumawa ng affidavit laban kay Executive Secretary Ralph Recto. At ngayon, nang lumabas po yung pronouncement na yan ni Matibag, na hindi pa nga natatapos ang kanyang investigasyon, nag-conclude na ito na ganun nga ang ginagawa nila Libeste at nila Congressman Paras. Kaya naman wala pang 2 araw, tinira na ng ombudsman pronouncement si Senator Ligarda at ang kanyang anak na si Leandro Libeste. At including po ang opposition figures sa tinatawag nating PDP laban. So the timing, the correlation, and the impact ng pagdudugtong nitong mga pahayag ng NBI at pahayag ng ombudsman ay pagpapakita po ito na hindi tinatantanan at hindi titigilan ng gobyerno ni Marcos na mapapaluhod at mapaparalisa ang demokratikong oposisyon sa ating bansa. Yun nga, no, sir. Tama po, no, ang mga obserbasyon na parang inisa-isa na po, no, lahat ng mga kritiko, no, ng present administration. So, posibleng ano kaya, no, ang posibleng susunod nito na mangyayari. Baka pagkatapos, sir, no, nito ni Senator Loren Ligarda, baka may iba na uli, no, na senator na sakop po ng minority na kakasuhan, no, ng ombudsman. Yes, maliban kay Senator Ligarda at kay Senator Alan Peter Cayetano na tinatarget na kakasuhan ng non-bailable offense
na plunder or related to such kind of offense na hindi makakapagpiyansa at makukulong pansamantala. Sila Senator Ligarda at Senator Alan Peter Cayetano, tinatarget din po dyan na birahin ay si dating DPWH Secretary at ngayon ay naging senador na rin, Mark Villar. Target din po ito pati si Camille Villar sapagkat mayroon po silang pending at ongoing na corporate investigation under the Securities and Exchange Commission patungkol po sa insider trading at pati po sa tinatawag na overvaluation of stock market value. Na ito ay mga krimen that can affect especially yung pagkakaroon nila ng mga paninindigan ngayon sa Senado at pwedeng ito ay maging direct application of pressure against Senator Villar and Senator Camille Villar. We are looking to that kind of possibility bago po na siguro matapos ang mga bilangan sa kung ilang senador ang nakalinya sa kay Sara at sa kanyang ama at ilan ang pwedeng bumoto ng 16 votes of conviction. Nakikita natin maliban kay Senator Ligarda, Senator Alan Peter Cayetano ay gagapangin din po ang magkapatid na Villar para bumaliktad. Yeah. At saka kung balik-balikan po natin, sir, no, ng pronouncement doon po sa zona ni BBM, hinggil po no, doon sa issue ng flood control, sabi po niya na may patong-patong na kaso na po no, ang hinahanda ng ombudsman no, doon po kay Martin Romualdez. Pero until now, parang bigla pong nawala, sir. Mas nauna pa nga po no, ang pangalan ng iba po ng mga kongresista like Representative Gardiola. Kaso lang po, hinahanap natin na saan po no, ang plunder case. Parang wala po ata doon. Exactly. Di ba ang unang pronouncement niya, malapit nang isasampa ang iba't ibang kaso laban sa dating speaker. Pero mag-iisang taon mahigit na ang naturang mga pasaring-saring at mga pabalakbungan ng mga announcement laban kay Martin Romualdez. Hanggang ngayon po, absuelto pa. Walang kasong kinakaharap at kulukoy pa rin ang kanyang mga style na parang inosente siya, Bombo Steve, no? So very clear na niloloko at ginagamit lamang ni Marcos ang plataforma at nila Rimulya para magkaroon ng confusion ang tao at kunwari ay may ginagawa sila na kaso. Pangalawa, you're hitting it correct. Sinabi ni Saldico na ang mga involved dyan ay sila Gardiola, sila Congressman Momo, sila Congressman Dong Gonzales, at sila Stella Kimbo at iba pa. Lahat ng ito ay nakinabang ng tudo. Tudo-tudo, mali-maleta, paldo-paldo. Pero pagdating sa kanila, hindi po sila pinapakasuhan sa ombudsman. Tumigil na rin po ang investigasyon ng ombudsman laban sa kanila for preliminary investigation at ang malala ay nakukuha pa nila at napoposisyonan ang mga importante na mga komitiba at nagagamit pa nila ang poder nila para mapagtakpan ang kanilang pananagutang kriminal. So that is correct observation na mas lalo pang naging panatag ang mga miyembro ng sindikato na ito dahil walang decisive and deliberate action na sila ay dalhin sa korte at papanagutin at paparusahan. Yan ang pinakamalaking failure ni Ginoong Marcos in terms of pamumuno sa ating bansa. Yeah. Sir, sa kabilang banda, isa rin po no, doon sa ibinibida po ni PBBM during his SONA, kung balik-balikan po natin sir, yung diskusyon natin na hindi po natapos kasi biglang nawala po yung signal natin. Doon po sir sa planong pagpatayo po no, ng PAX Silica Hub, doon po sa Capas Tarlac, ano po ang nakikita ninyo hinggil po doon sir? Bombo Steve, come again po. Medyo nag-choppy po. Yeah. Ang inyong pagtatanong, hindi ko nakuha ang main essence ng question. Yeah. A sort of reaction lang po, sir. Hinggil po, no, doon sa ibinibida po ni PBBM, na sabi niya, mas marami daw po, no, ang ma-employ sa balak po, no, na pagpapatayo ng PAX Silica doon po sa Capas Tarlac. Ano po ang nakita niyo hinggil po dito, sir?
ay dapat magkaroon yan ng public forum, magkaroon dapat yan, Bombostib, ng malinaw na mga public discussion. Sapagkat ang unang data na sinaliksik ko, ito ay project ng 30 countries. Pero ang nangunguna dito, Amerika at mga kalyado niya. Ang AI Hub po, mga kababayan, ay Data Processing Center. At ito rin po ang Artificial Intelligence Center. At meaning to say, mga computer at mga makinarya related to computers ang itatayo dyan. At ito po ang mga nakakaduda. Number one, bakit sa Pilipinas? Una, mura ang labor. Pangalawa, pumapayag po ang gobyerno na gamitin at halos walang bayad na for 99 years ang 4,000 acres na lupa. Ang mga 4,000 acres na lupain na ito sa Central Luzon, lalo na po sa New Clark City, mainly sa paligid ng Tarlac, ay mga lupain po ito na kiniklaim ng mga katutubong Aita. May ancestral land, may ancestral domain. At pangalawa, napakalaki po ang 4,000 acres. Ang equivalent niyan, Bombostib, we can put up already 2,200 football fields in 4,000 acre size of land. We can put up full construction ng 2,200 football fields. Ganon kalaki yan. And for 99 years, halos wala silang buwis. That's a very, very difficult question on the part of Marcos to explain. 99 years, renewable to additional 50 years. Ang pagmamayari nila o pagkukontrol ng lupa. Pangalawa, dahil ito ay mga heavy machines para sa artificial intelligence, computer data processing centers, kailangan po ito ay gumamit ng evaporative cooling system. At ano pong ibig sabihin yan? Tubig. Magsacycle ka ng tubig para hindi siya mag-overheat dahil the more na ginagamit ang AI at ang data processing center, the more siya umiinit. At ang resulta niyan ay kailangan po magkaroon ng 5 million gallons of water para gamitin clean water na daily ay mapalamig ang mga makinaryas na ito, which is a very big question mark pagdating po sa environmental impact nito. Given na ang Sacobia watershed na nakakasakop sa lugar Bombostib ay halos patuyo ng patuyo ang water source sa watershed. These are matters of dangerous environmental, political, and military implications na dapat po pag-usapan at ilahad ng katotohanan sa hanay ng mamamayan through public dialogue and consultation sa buong bansa, lalo na po sa Central Luzon and Metro Manila area ng mga kababayan natin, itong Pax Silica na proyekto ng Estados Unidos at ng mga kalyadong bansa. Ang problema po na nakita natin dito, sir, kung ipopursige ito ng present administration, kahit napakarami na po ang nakikita na natin na gumagawa po sila ng mga kilos sa protesta dahil po sa kanilang pag-antay regarding this plan ni PBBM. That's correct, no? Sapagkat I think November ang signing ng joint memorandum of agreement na gagamitin para framework to proceed the project. At sa tingin ko, Bombostib, isa ito sa magiging major political and social issue na kakaharapin ng gobyerno ni Marcos, lalo na po kapareho noon ng pagkakaroon ng overpriced at questionably na construction ng Bataan Nuclear Power Plant. Until now, naging controversial, mantakin mo for 99 years at renewable for additional 50 years, ay parang gagawin po tayong mga pulubi at mga mamamalimos dyan sa New Clark City, ay samantalang teritoryo at bansa natin ito, Bombostib. Kaya nakikita ko po ang kinang sa mata nila Marcos dyan sapagkat there will be a lot of lobby money. Ibig sabihin po, gagastusan ito, publicity, PR, at the same time, mga pananuputahi sa mga lumalaban po sa naturang issue itong Pax Silica, Bombostib. Tapos ang inaalibay po ni PBBM, mayroon din po itong magandang impact dahil po sa employment, pero ang tanong po natin dito, sir, ba't ngayon pa na sa umpisa pa lang po ng kanyang termino, halos may isang buwan pa nga po na palipat-lipat po siya doon po sa
ibang bansa dahil po sa kanyang state visit, tapos pag uwi niya dito sa Pilipinas, sinasabi niya na mayroon po, no, na mga magandang balita dahil may mga investors, may dugdag pa na mga employment, pero until now, mas lalong bumababa, no, yung mga underemployment until now. That is correct. In around, I think we have around mga 14 million labor force. Sa 14 million labor force na ito, Bombo Steve, na available right now, ang underemployed mga 5 million, ang walang trabaho mga 3 million. So malaki yan mga kababayan. But, dito sa proyekto na Paxilica, Bombo Steve mga kababayan, wala pong nakasaad na priority tayo sa labor hiring. That is only a propaganda belief na pinapakalat ni Marcos Jr. Pangalawa po, ang pinakamabigat dyan, sisirain ito ang ating environment, sisirain ito ang ating ecosystem. Antakin mo, 5 million 5 million gallons ng clean water ang gagamitin. Para durugin ang environment, pigain ng pigain para hindi mag-overheat ang mga makina na ito. At ang malala, mga kababayan, hindi garantiya na tayo ang i-employ dito sa Paxilica. Sapagkat mayroon po itong ibang standard of recruitment na hindi nakokontrol at nadidiktahan ng ating gobyerno. Yeah. Siguro, sir, lastly, alayon with this mga napakalaking isyo na kinakaharap po natin, ano po ang mensahe na nais po nating iparating? Lalo na po sa ating mga kababayan, sir, na patuloy, no, na umaasa, lalo na po, no, sa ating mga opisyal, no, ng ating bansa as of now. Manatili po tayong maging interesado at bukas ang isipan na aralin ang mga nangyayaring ito sa mga balita at mga kaganapan. Pangalawa, kumilos tayo at mag-organisa ng ating sarili sa mapayapang pamamaraan para tuloy-tuloy tayong magparinig ng ating boses ng pagtutol sa mga mali, maanomaliya at bulok na mga hakbang na ginagawa ng gobyerno ni Marcos Jr. At pangatlo, magtiwala tayo sa sama-samang pagkilos natin ay pwedeng mangyari po ang mga fundamental na pagbabago sa pamahalaan dahil yan naman po ang tinutumbok ng ating mga aral na nakuha sa kasaysayan natin. Maraming salamat, Bombo Steve, at mabuhay po kayo sa Bombo Radio Philippines at sa programang Sona Libre. Magandang gabi po sa ating lahat. Daghan kayong salamat ng atong kauban mga kikilaan.